Tumatalakay sa mga isyu ng bayan. OMOK sa 774. Nagbabalik po ang opinion ko. Kasama niyo po Darlene Olanyo. Sa punto ito mga ka-music, mayroon po tayong makakasama sa ating pong programa. No? Dahil ilang araw na nga lang po, 2 days na lang bago po ang araw ng Pasko. May mga paalala po sa atin ng Department of Health ukol po sa mga isasagawang selebrasyon. Ito para alamin natin ano po yung mga paalala sa publiko ng DOH. Kasama po natin ang Assistant Secretary ng Department of Health, Dr. Albert Domingo. Magandang umaga po. Magandang umaga, Darlene, at maligayang Pasko sa lahat po ng mga tagapakinig at tagapanood ng DWWW. Merry Christmas, Doc. Sir Albert, ilang araw na lamang po ay Pasko na. Ano po ang health tips na maibabahagi po ng DOH sa publiko at mga paalala para po maging malusog ang pagdiriwang po ng bawat pamilyang Pilipino? Opo, Darlene, ang ginagawa natin sa DOH, pinapaalalahanan natin ang lahat na gusto natin magkaroon ng ligtas na Christmas or yung ligtas Christmas na napit-lapit na nga, no? May mga bahagi yan na pinag-uusapan. Una, tungkol sa biyahe. Gusto natin, Darlene, ang biyahe natin, biyahe healthy. Bakit natin gusto maging biyahe healthy? Kasi syempre, ngayon pa lang, sigurado ako, marami tayong mga balita, no? Nagsimula nung isang linggo, pero ngayon, mas marami pa ang pumupunta umuuwi sa kanilang mga probinsya at kung saan-saan pa sa ating paligid. Ang dami rin mga pupunta sa mga Christmas party. Magsuot po ng helmet, ang mga nakamotor, ang mga naka two-wheeler, at ang mga naka four-wheeler naman po magsuot ng seatbelt at wag na pong uminom, wag na hong uminom ng alak. Una pa lang yan, Darlene, may dalawa pa. Yes, sige po. Go ahead, Asek. Oo, yun. Yung ikalawa natin naman, gusto natin na tayo ay merong tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan. Ano yung tamang pagkain? Alam niyo po, hindi naman binabawalan ng Department of Health na mag-enjoy tayo sa pagkain. Napakalapit ng pagkain sa kulturang Pinoy. No? Importante dito ay hinay-hinay po tayo dun sa mga pagkaing maalat, matamis, mataba at mamantika. Pwede po tayong kumain ng lechon, pero Darlene, wag naman nating kainin yung kalahating lechon, siyempre kung malaki. O kaya kung, di ba, kahit yung maliit yan, yung mga kutsinilo, kasi ang ngayon, dapat ang susi dyan, tikim-tikim, kurot-kurot, tikim-tikim, at makipagkwentuhan tayo. Yung pinggan natin, dapat kalahati, gulay, 1/4 lamang ang carbohydrates, ang mga kanin, pansit at spaghetti, 1/4 lang. Tapos 1/4 lang nung plato, yung mga lechon, karne, fried chicken, etc. Tapos yung ikatlo natin na paalala dito sa ating Ligtas Christmas, iwas paputok. Alam po natin na hindi pa gaano nagpapaputok pag Pasko. Pero meron na kasi, Darlene, 24 pa lang. Actually, meron na kami nga mga napipick up na panimulang report, no? Kung di ako nagkakamali, mga 4 o 5. Alam niyo po yung pinakamatanda dun sa ay 23 years old, kung di ako nagkakamali. Kasi yung pinakabata, merong 9 years old. Ang mensahe po namin, iwas na ho tayo sa paputok, lalo na yung mga bata. Hindi ho dapat humahawak ng paputok ang bata at hindi ho dapat humahawak ng paputok ang nakainom. Nako. Yan po yung ating mga 3 mensahe sa Ligtas Christmas. Nabanggit nyo, Asek, yung tungkol sa pagkain. Diba, may mga paalala po kayo. Paano naman po hindi mararamdaman ng mga ng publiko yung parang nade-deprive sila sa masasarap na pagkain? Kasi 'di ba, kaliwat kanan yung mga handaan ngayon, Asek. Ang importante ho dito is yung ating pagkain, gawan natin siya ng para bang variety. Alam niyo po, hindi naman kailangan makipagsabayan sa nakikita natin sa social media. Alam ko yan, Darlene, kasi pag binuksan mo, lalo na pagka 24 na, parang lahat ng tao nag-showcase, no? Anong nagluluto o niluluto. Anong handa nila. O anong handa. Hindi ho kailangan makipagsabayan sa ganon. Ang mahalaga po is yung pagkain na gusto natin na masustansya. Sabi nga ng National Nutrition Council, gawin nating makulay ang ating hapag. Ibig sabihin, yung mga prutas at gulay. Pwede naman ho tayo magkaroon ng kaunting karne, kaunting isda, pero mas maganda na hindi piniprito, mas maganda ho yung mga iniihaw. Ang pag-ihaw, hindi mahal yan at napakasarap, no, pagka inihaw natin kasi wala siyang mantika masyado. Yan. Sabi po ni Health Secretary Teder Boss sa ASEC, maging kind and sensitive daw po sa mga komento
lalo na kung may mga gatherings kasi ngayong usong-uso po ngayon yung mga reunions, Yes. ASEC, no? Pero malaking bagay ba ito ngayon sa mga Pinoy para makaapekto sa kanilang mental and health state, lalo na po may tinatawag pong holiday blues? Opo, mahalaga ho dito yung sinasabi natin na be kind, umiwas ho tayo dun sa ating tinatawag na microaggression. Ano yung microaggression? Ito yung parang kakarating mo pa lang dun sa bahay, o 'di ba? Tapos biglang ang bubulaga sa iyo, yung iyong kamag-anak at unang bati sa iyo, "Uy, kamusta ka na? Tumaba ka." 'Di ba? So, Opo. parang wait lang, 'di ba? Wait lang tita, 'di ba? Tapos kaya may lalapit sa iyo na isa pang kamag-anak, "Oh, kailan ka ikakasal? Kailan ka magkakanak?" Yung pala, Darlene, yung medyo lumaki yung katawan, meron pala siyang hormonal problem or medical May health condition. Oo. Hindi niya pinili. Tapos, yun palang hindi magkaanak, yung pala meron siyang infertility problem. Gusto palang magkaanak pero hindi makabuo. So, we have to be very sensitive. Wag ho tayong banat ng banat sa ating mga bate. Maganda ho, very traditional na pagbati na kamusta. Kasi pag nangamusta tayo, binibigay natin yung pagkakataon dun sa ating kausap na siya yung magsabi kung ano yung nasa kanyang saloobin. And if I may add, meron tayong National Center for Mental Health Hotline sa lahat po ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tatawagan or ng sandingan at nakakaramdam ng holiday blues. Ang ating mga telephone number ay 1553. Ang mga yung landline po yun, 1553. Ang cellphone po ay 0919-057-1553 at 0917-899-8727. ASEC, nabanggit nyo na kanina yung mga binabantayan nyo rin, yung mga sa mga nagiging biktima ng paputok. So far, kamusta po yung ginagawang paghahanda ng DOH ngayong Kapaskuhan at syempre dito po sa nalalapit din na bagong taon? Opo, tayo po ay kahapon kasama natin si Secretary Arbosa, nagsimula na yung hospital rounds, no, chinecheck natin ang kahandaan at lahat po ng mga ospital ng Department of Health ay handang-handa na tumanggap. Wala pa naman ho tayong gaano na itatala ng mga fireworks-related injuries maliban po dun sa nasabi ko na napanimula. No? Kaya kaya pa nating iwasan. Nagsimula na rin po ang deklarasyon ng Code White. Ang lahat po ng mga Department of Health Hospitals ay naka-Code White na simula December 21. At yan po ay iiral hanggang January 6. Ibig sabihin po ng Code White ay mas alerto ang ating mga hospital. Wala hong krisis. Ibig sabihin lang po, meron ho tayong doktor, nurse, health worker na maaasahan sa ating mga ospital. Doc, how about doon po sa mga ireregalo sa mga bata, like mga laruan? Meron bang may paalala po ba dyan ng DOH? Opo, pag tayo po ay kukuha tayo ng tulong mula sa ating mga kaakibat na ahensya, ang Department of Trade and Industry. At ang kanilang paalala na siyang nagiging paalala rin ng DOH, kapag tayo po ay bumibili ng mga ireregalo o kaya mga laruan para sa ating mga chikiting or kahit sa para kanino, tignan ho natin dun sa mga marka kung merong DTI mark. Meron yung maliit na sticker, usually quality control pass or yung may permiso ng DTI. Kasi importante ho na umiwas tayo dun sa mga maaaring makasama sa mga bata. Ano yung mga yon? Kasi may mga materialis na hindi dumadaan sa DTI, hindi nila ina-approve, hindi na i-inspect rin ng FDA. Yung pala, may chemical o kaya may lason. So, importante ho, pumili tayo ng maayos. ASEC, maiba lang po ako, no? Dako lang po ako sa ibang topic. At may kinalaman po ito dun sa MAIFIP o yung Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients na isa pong programa ng DOH. Papaano po, ASEC, masisiguro na hindi po ito mapupolitika at magagamit bilang tool para po sa patronage politics? Darlene, nagbigay ng panukala ang Department of Health sa ating Senado na aming ikinalulugod na tinanggap nila yung ating suhestyon, no, na yung MAIFIP dapat diretso na po yan sa mga ospital. Sa mga katuwid aming ipinanukala na yung mga LGU hospitals, no, malalaking ospital ho to, yung mga level 3 at level 2 ay mapondohan na para ang zero balance billing na nangyayari sa DOH hospital dahil kaya naming pondohan yung sarili naming mga ospital at salamat rin sa Kongreso at Senado tinaasan yung budget. Kaya sana yung mga LGU ay nabigyan rin ng dagdag na pondo through MAIFIP diretso na sa kanila para wala ng GL. Inaantay natin, Darlene, ang tugon kung ano ang lalabas na
guidelines mula sa ating bicameral conference committee. Ano po yung pinagkaiba nito, ASEC, sa yung benepisyo po na maibibigay nitong MAIFIP kaysa po sa PhilHealth, no? Yung mga natatanggap na po nating benepisyo mula sa PhilHealth. Ang PhilHealth ay patuloy na pinauunlad, pinalalakas sa utos na rin ng ating Pangulong Marcos at ang Chairman of the Board ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ay si Secretary Erbosa. Alam nyo, kahapon nga nanggaling ako sa Heart Center para sa ibang programa, nag-taping kami. Bibigyan ko ng mabilis na ulat. No? Yung kausap kong pasyente, first time na ang isang single valvular heart disease replacement. Ibig sabihin, may valvula dun sa kanyang puso, isa lang, kinailangan palitan. Ito isang 64-year-old na teacher. Tapos yung bill niya umabot ng 900,000. Alam nyo, nasagot ng PhilHealth, pero siya ang unang pagkakataon in the 30 years of PhilHealth na nagawa yon. Anong ibig ko sabihin? Papaunlarin natin ang PhilHealth, papalakasin natin, pero habang hindi pa kasi ganun kalakas at ganun ka perfect ang gusto natin na sistema, may sumasalo. Yan yung MAIFIP. At ang gusto natin ng MAIFIP ay hindi dumadaan sa politiko, ngunit dumidiretso sa ospital para ang magpapasya kung ikaw ay nangangailangan o hindi, ay isang registered social worker. Tapos, hindi na kailangan pumila kung saan, hindi na kailangan mangaruling. No? Iba-iba kasi ngayon Pasko, di ba? Parang kawawa naman yung ating mga kababayan, parang nangangaruling, no? Humihingi ng aginaldo. Hindi ho dapat ganun. Dapat pagdating ho sa billing section, kung mapapayagan yung panukala ng DOH, ay titignan na lang nung accountant or nung kahera yung pondo, ay meron pa pala. Hindi siya politika, kahera siya. Tapos sasabihin niya, okay, zero na po yung bill nyo. Ganun kasi sa DOH. Makakatulong din, ASEC, no, yung MAIFIP para pag-discharge na, madi-discharge na kaagad dahil mayroon ng pambayad. Nandiyan po yung MAIFIP. Kasi minsan, ASEC, di ba yung natatagal pa yung pasyente sa ospital dahil naghahagilap pa ng pambayad? Yes, exactly. Yan ang maganda yung punto mo, Darlene, kasi hindi natin ma-discharge yung pasyente habang tumatagal sa ospital. Alam mo, may mga mikrobyo, maaari makakuha ng ibang sakit. So, kapag itong zero balance billing ay napalawak natin sa mga LGU, makakatulong rin yan pati sa ating mga tinatawag namin health indicators or yung kalusugan yung mismong pasyente kasi mabilis siyang makakauwi. Maraming salamat, ASEC, sa pagsama po sa aming talakayan ngayong umaga po ng Tuesday. Bago po namin kayo bitawan, ASEC, ano na lang po yung mensahe ninyo sa ating pong mga kababayan para po sa isang malusog at masayang pagdiriwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon? Yes, salamat Darlene. No? At ating binabati mula sa Department of Health sa lahat ng mga pamilyang Pilipino. Maligayang Pasko po. Ang ating Christmas gawin nating ligtas. Una po, be healthy. Magsuot po ng helmet ng mga nakamotor, magsuot ng seatbelt ng mga nasa kotse. Huwag na pong uminom kung magmamaneho. Ikalawa, tamang pagkain, hinay-hinay sa mga matamis, maalat, mataba at mamantika. At tayo po ay mag-ehersisyo at magkaroon ng disiplina sa katawan. Huwag managirilo, huwag mag-vape. At pinakahuli, iwas na po tayo sa ating mga paputok. Ang bata ay hindi dapat humahawak ng paputok. Ang lasing, lalo na, ay hindi dapat nagpapaputok. Community fireworks po is the best. Maraming salamat po, ASEC, sa pagbibigay po sa amin ng oras ngayong umaga. You're welcome, Darlene, at Merry Christmas! Merry Christmas po! Nakasama po natin ang Assistant Secretary ng Department of Health, Dr. Albert Domingo. So yan, mga ka-Newsik, narinig po ninyo yung mga paalala ng DOH, ano? Kaliwat kanan ng mga party, mga handaan, mga inuman, no? Yung mga magmamaneho dyan, magmomotor, make sure na kayo po ay nasa maayos pang wisyo, no? Kung kayo po ay magmamaneho at sabi nga magtira ng pang-uwi sa bahay. Tapos kung kayo ay nakainom, better mga kanyusik, wag na lang kayong magmaneho, no? Dahil yan pa pwedeng maging mitsa pa yan ng inyong buhay. Kung ipipilit nyo pa, kung kayo ay wala na sa maayos na kondisyon ng inyong pangangatawan, lasing na, hindi na po magandang magmaneho, ano? Magpababa na lang kayo ng kalasingan, bukas na lang umuwi. Yung make sure ninyong maayos po ang inyong estado ng inyong pangangatawan para kayo ay magmaneho. At yun nga, yung paalala ni ASEC Domingo kanina, sa pagkain po, hinay-hinay, mga kanyusik, no? Yung mga matataba, mga lechon, ano pa ba? Yung iba pang mga potaheng kadalasang inihahanda kapag ganitong holiday season, yung mga
nakakapagpataas ng kolesterol, lalo na po dyan sa may mga iniinom na maintenance medicine. Yung iba dyan sasabihin pa, nako minsan lang naman, sige na nga, pakurot ako ng balat ng lechon, pero naku, yung paminsan-minsan po na yan po yung magdudulot pa sa inyo ng hindi maganda sa inyong kalusugan. Kaya make sure na sa kabila po ng ganitong kaliwat ka ng mga selebrasyon, mas inuuna din po natin ang lagay ng ating kalusugan. At syempre, yun nga, binanggit din kanina ni Asek Albert, yung mga komento, no? Yung mga unnecessary comment kapag tayo po ay dumadalo sa mga family gathering, be sensitive po mga kanyusik, no? Dahil baka hindi nyo po alam, may pinagdadaanan po yung tao na bibigyan ninyo ng mga komento, no?